Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Maestro Virgo Oso ng As Commander Saturn ng Sator Condados upang magbigay ng mensahe sa inyo sa pangkalatan. Una sa lahat ay maraming salamat sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan sa pagkakataong ito sapagkat binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagbahaging muli o makapagmensahe sa pangkalatan, lalo na sa inyo. Salamat din sa lahat ng mga Satorians na sumusuporta sa atin, na laging naririyan at ibinabahagi ang kanilang mga buhay para sa kanilang pinakadakilang misyon o pagmimisyon na ipinagkaloob sa kanila ng dakilang isa. Sa pagkakataong ito ngayon, nais kong sagutin yung mga katanungan sa akin na about patungkol sa sarili ko. Sino ba talaga si Maestro Virgo? Bakit wala siyang medalyon? Paano naging commander sa itong taon na ito? Wala namang medalyon ng Sator ito. Sabi ko nga sa inyo, may mga taong naghahayag ng kanilang mga saloobin patungkol sa karunungang lihim. Ngunit ako ay isang tao rin na naghahayag ng saloobin ko na bumabase ako sa personal na karanasan ko. At hindi naman sa isang bagay na makikita nyo sa iba ay katulad din na nakikita nyo sa akin. Sabi ko nga sa inyo, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pagmimisyon yan. At hindi rin naman ako sa ganung bagay na sasaklawan kung ano man yung kanilang kaisipan. Kung bakit sila merong ganun, ako wala akong ganun. Hindi naman sinasabi na yung sa isang tao na yun ay parehas din ng sa akin. Sapagkat bawat isa sa atin may kanya-kanyang misyon, sabi ko nga sa inyo. At bukod pa doon mismo ang mga gabay ko at ang dakilang isa ay nangungusap po ako ng direkta sa kanila. Sabi ko nga sa inyo, o sa nag-iisang Diyos na tunay, tutulong buti sa kaitasan. Tayo po ay nangungusap sa dakilang isa sa pagkakataon na nang tinanggap natin ang ating pagmimisyon sa pangkalatan. Ang sabi ng Ama sa akin, Virgo, magturo ka, tanggapin mo ang misyon to at ibahagi mo sa iba kung ano yung nalalaman patungkol sa karunungang lihim, yung makatotohanan base sa iyong personal na karanasan. Sapagkat yan ay isang bagay na iniutos sa akin o inatas sa akin na hindi ko pwedeng talikuran, sabi ko nga sa inyo. Wala rin naman sinabi ang Ama sa akin na, Virgo, magtinda ka ng medalyon. Walang sinabing ganun. Virgo, magtinda ka ng libro. Wala naman sinabing ganun. Kaya mapapansin nyo sa akin, wala akong medalyon sa sarili ko. At hindi ako nagbebenta ng kung ano-anong mga special offer na kung ano-ano dyan. At para sa iba na mga pasintabi sa iba na mga naghahayag ng kanilang mga kaisipan patungkol sa karunungang lihim, kung sila ay sinabihan na gano'n, magtinda sila o kung ano man, wala kasi sa akin kasi hindi dumating yung gano'ng mensahe. Kaya hanggat maaari pinapanatili ko. Kaya pasintabi rin sa ibang mga nagmamaestro na kung hanggat sa maaari sila nagyayaya sa akin o mayroong imbitasyon sila sa akin, kung kaisa ko sila ng layunin, pwede yung mga bagay na yun at hinihingi ko sa dakilang isa kung ako'y papayagan sa pagkakataon na makipag-usap ako sa kanila. Ngunit para sa akin lang, kahit mismo ang Sator at ang mga gawain nito, walang sinasabi sa akin na magbenta ako ng kunong bagay patungkol sa Sator. Yan ang kaibahan ko sa iba, sabi ko nga sa inyo. Sapagkat ako'y nagmimisyon kung ano lang iniata sa akin. At hindi ko hinahalo ng kabulastukan kung anong katarantaduhan yung mga ganyang bagay. Hindi ko sinasabing santo ko, pero walang ganun. Walang puntong ganun. May nagtanong pa sa akin. Gusto kong sagutin din yung tanong niya ngayon. Na sabi niya sa akin, Maestro, o kapatid, guro, kahit ba wala akong medalyon, pwede ba ako magdebosyon sa Sator? Kasi yun yung humahad lang sa kanila. Pwede po. Taasan ko sinasagot sa inyo. Kahit wala po kayong medalyon ng Sator, ay pwede kayong magdebosyon sa Sator. Sapagkat ang summation of all points, sabi ko nga sa inyo, ay ang pakikipag-usap natin sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan. Hindi sa paraan na sasamba tayo sa isang bagay o sa isang medalyon na meron tayo, na yun ang sasambay natin. Kaya nga hanggat maaari, ang bilin ng Ama sa akin, alisin yung mga bagay na yan, wasakin kung anong meron nandiyan dyan. Sapagkat sa ganitong mga uri ng mga banal na bagay, nagkakaroon ng korupsyon. Sabi nga nila, money is the root of all evil sa pangkalahatan. Bakit sila naghahayag ng mga ganung bagay? Para saan? Sa personal gain, mga ganung bagay? Kung sa bakit ako ay nanatili akong ganito, mas pinipili ko ang pagtahak na landas sa sarili kong pamamaraan na nagsisikap ako sa sarili ko. Maraming nagtataka kayo, marami ang naghahayag ng karunungang lihim, lahat sila may mga tangang mga medalyon sa kanilang mga dibdib. Bibilang lang o iilan lang makikita nyo na taong may kakayahan o pinagkalooban
na walang tangan sa sarili, na walang makikitang naglalaki ang mga medalyon kasi lalaki ng mga plato o kung ano man. Walang ganun. At naghahayag sila ng karunungang lihim na may presyo ang kanilang mga bawat gamit. Sana ang iba sa katulad ko na naghahayag ng karunungang lihim, na nagtuturo din o naghahayag ng kanilang katotohanan o makatotohanan patungkol sa karunungang lihim, sana po tayo ay mag-isip-isip. Sabi ko nga sa inyo, yan ba ay iniutos ng Ama sa inyo ng dakilang isa? Lalahatin ko na. Sinabi ba ng Ama sa inyo na ikaw Juan, na ikaw Pedro, o ikaw kung sino ka bang tao ka, ihayag mo ang karunungang lihim, magbenta ka ng medalyon, magbenta ka ng kung ano-ano. Wala akong matatandaan sa sarili ko nang tinanggap ko ang mission ko na nagsabi sila sa akin na magbenta ako ng kung ano-ano. Ewan ko lang sa inyo, mga kapatid, kung sino ba yung sinasamba ninyo o sino yung dinidiyos nyo. Kaya para sa akin lang, sana ay magsilbing mensahe rin to sa mga katulad ko. Nananawagan ako sa inyo, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Kung kayo man ay nalulugmok sa ganyang gawain o nalugmok sa ganyang mga sitwasyon, may panahon pa. Magbalik loob kayo sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kitasan. At sana hindi ko kami makita sa kabilang pila o nasa kaliwang pila. Huwag nating sabi nga nila i-take advantage o i-take advantage yung mga kaisipan ng mga tao sa paghahangad nila ng mga ganyan. Alam niyo ba, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, sa paghahangad niyo ng mga gamit na ganyan, wala kasing instant sa karunungang lihim, sabi ko nga sa inyo. Hindi yan katulad ng isang medalyon na binili mo, na yan may kapangyarihan na yan, kargado na yan, may kapangyarihan yan. Saan nagmula? Ang tanong ko doon. Lahat ba ito, mga bagay nito ay instant? Yan ba ang kaisipan ninyo sa halagang ganito? Sa halagang 3,000, sa halagang 5,000, sa halagang 10,000, 50,000. Yan na ang magliligtas sa'yo? Mali. Maling-mali, mga kapatid. Kahit kayo ako, nananawagan ako sa inyo lahat. Ang kaligtasan natin ay sa dakilang isa na mabuti sa kaitasan, hindi sa isang bagay na ikinabit nyo sa inyong katawan. Mapapansin nyo sa akin, ako ay naghahayag sa sarili ko nang wala akong sa aking dibdib, walang ganyan, wala kayong makikita. Lagi kong tahasan ko sinasabi sa inyo. Bilang patunay, sige, ulitin ko, papakita ko sa inyo, wala akong medalyon sa aking dibdib. Malinis po yan. At wala akong kung ano-anong tatak sa aking katawan. Meron ng isang comment sa akin. Dinidepensa niya yung may matatak sa katawan. Naintindihan ko. Sapagkat ayaw nilang mawagdit sa kanilang katawan kung ano yung patungkol sa sator. Isa lang masasabi ko dyan, sabi ko nga sa inyo. Linawin mo o baka intindihin mo yung mensahe ko doon. Sa mga taong may tatak na naghahayag ng kabulahanan, ng kabulastugan, mga ganun mga bagay, yun ang pinapatungkulan ko, kapatid. Kung sino ka man, kung ano man yung pagkakaintindi mo, maaaring ikaw ay may tatak ng sator sa iyong katawan. Wala akong masamang bagay doon. Sapagkat yan ay personal mong kagustuhan yung ganyang bagay. Ngunit para sa sarili ko, sabi ko, hindi ko pinatatakan sa sarili ko yan. Mas baling ang Ama ang nagpasok sa aking katawan yan, at ang dakilang isa, doon lang ako makonek at sa aking mga gabay. Hindi siya paraan na kailangan ko pang itatak sa katawan ko yan. Ang pinupunta ko dito, yung pagkakaroon ng tatak sa katawan, tapos ginagamit ito sa maling pamamaraan na naghahayag ka ng lakas mo sa iba, sa kapwa mo, kapatid mo sa sator. Naghahayag ka ng ikaw ay makapangyarihan, na kinain ka na ng sistema. Sabi ko nga sa inyo, bawat bagay sa patungkol sa karunungang lihim, yan ay hiram lamang na pwedeng bawiin sa inyo anumang oras, katulad ng sa ating sariling buhay. Sana ay pag-isipan nyo yung mga ganyang bagay. Hindi ito patungkol sa isang bagay lang na porque may tatak ay naging judgmental na si Virgo. Hindi ganon. Ang inuuri ko, yung may mga taong may mga tatak na naghahayag ng kanilang lakas sa iba at naghahayag ng kung ano-anong kabulastugan na pinagsasabi para paniwalaan ng iba. Yun ang aking mensahe, yun ang pinapatungkalan ko sa bagay na yun. Namnamin mo o kaya kapatid ay uriin mo o kaya pakinggan mong maigi yung sinasabi ko doon sa mismong videos na yun na napanood mo. At para doon sa iba naman na sinasabi na ang sator ay sa kaliwa at bukod pa nun sabi nga nila, kung ikaw ay manggagamot din, kapatid, alam mo kung sino ka, hindi kita papangalanan. Isa lang ang mensahe ko sa iyo. Ako ay direktang nakikipag-usap sa Ama at sa mga aking mga gabay, hindi sa isang mortal na katulad ng iba o katulad mo na makikinig ako na sasabihin mo sa akin na kung ano yung nabasa mo
o nasa sa isip mo ganito, malaya ka kapatid, sabi ko sa'yo, malaya ka. Yan naman ay wala namang huhusga sa'yo, sa iyong mga gawa. Sapagkat sabi ko nga sa'yo, lahat tayo ay bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pagmimisyon. At bukod pa doon, kung sakali mang dumating ang takdang araw ng paghuhukom sa atin sa pangkalatan, o dumating ang takdang araw ng ating katapusan, individual tayong haharap sa dakilang isa. Hindi siya sasabihin mo na meron kang katropa, may kaibigan ka, na tulungan mo ako bro, kasi harap na ako sa ama eh. Hindi siya ganun. Hindi ka pwedeng arborin ng kahit sino man, tanda mo yan. At para sa iyo kapatid, ang tunay na mabubuting lingkod na katulad natin ay hindi naghahayag, sabi ko nga sa iyo, ng isang bagay na ikakasira ng isang pundasyon patungkol sa karunungang lihim na katulad ng Sator. Nasisirain natin ito. Marami nang nagtangkang sumira dyan, sa totoo lang. At sino pa yung nakakasira sa imahe din ng Sator? Para sa lahat naman nakikinig ngayon na nagbebenta ng kung ano-ano patungkol sa Sator, ay makantay-tay din kayo. Dating ang panahon ka ako, sabi ko nga sa inyo, na matatapos din yung mga ganyang kapalaluan na ginagawa ninyo. Sabi ko nga. Hindi siya para na didepensan mo isang tao na magbebenta ka ng libo-libong gamit sa iba. Para saan? Ano ang iyong motibo? Sana ay makarating sa iyo yung mensahe ko. Sapagkat ako sa sarili ko, maraming sabi sa akin, Virgo, marami kang dyan sa mga tao ng mga ganyan. Sapagkat hindi mo sila kaisa ng layunin. Sapagkat maninindigan ako. Talagang yun, anong layunin ko, yun lang. At para sa sarili ko, mas pinipili ko na maging mapag-isa ako sa aking misyon. Maraming nakikisimpatya sa akin. Maraming kalahating tao, mga taong kalahati ang kanilang pag-iisip na nakikisimpatya. Marami naman ang tao na talagang solidong nakikisimpatya sa akin. Salamat sa kanila. Kung sila'y totoo o hindi. Nasa sa kanila yun. Sabi ko nga. Ngunit sabi ko nga, pag imimisyon natin ay individual yan. Hindi ka pwedeng bumasi sa sabihin ng iba na, binigyan ako ni ganito. Binigyan ako ng ganun. Binigyan ako ng ganyan-ganyan kung ano-ano. Subukan mong, kahit sa mga taong mga ganyan, mas mainam na kayo mangusap sa dakilang isa at sa mga mabubuti niyong gabay. Hindi siya para nasasabihin ng ibang tao. Oo, sa pagkakataon nun, pagpalagay natin may katotohanan. Pero sabi ko nga, nai-enhance nyo ba ang inyong kakayahan sa spiritual sa pagganong mga pagkakataon? Siyempre hindi, di ba? Nagiging stagnant kayo. Huwag ho tayo maging palasa din sa iba. Mas maganda na tayo mismo ang sasaliksik, tayo ang huhubog. O mas tawag nilang paunlarin natin ang ating kakayahan patungo sa spiritual. Kasi habang buhay ka na lang magiging ganyan, parang mali rin, di ba? Para bang hindi ka nag-i-excel sa sarili mo. At sinasabi ko nga sa inyo, tahasan ko sinasabi, malabo pa sa sabon ng pusit na ma-involve ako sa mga bentahan ng mga medalyon o kung ano man. Pasintabi sa iba mga kapatid, nire-respeto ko kayo, nire-respeto ko rin ng ibang mga nagtuturo. Kung kayo ay nasa palig ng porsa ng kabutihan, ng liwanag, ay kaisa ninyo ako. Ngunit sabi ko nga, hindi ako basta-basta rin nakikipag banding-banding kung kanino man. Kaya siya iba rin na maestro na nagyayaya sa akin na makipag kadaupang palad nila ako. Pasensya na rin kayo, sabi ko nga sa inyo. Sapagkat sabi ko nga, ang layunin ko ay kung kaiba ang layunin ko sa inyo, at wala namang mensahe ang ama sa akin na makipag-engage ako sa iba. Ang sabi lang ng ama, ang bili ng ama sa akin, Virgo, mag-mission ka, magturo ka sa iba ng mga taong karapat-dapat na magtaglay ng mga bagay na ito sa iyong personal na karanasan. Ibahagi mong katotohanan o isang hibla ng katotohanan patungkol sa karunungang lihim. Wala namang sinabi ang ama sa akin, Virgo, magpagawa ka ng libo-libong medalyon at ibenta mo ng ganitong presyo. Para saan? Bakit mas nananatili ako, natitinda ako ng mani, natitinda ako ng mga biko, natitinda ako ng mga kakanin? Sapagkat pinapanatili ko ang prinsipyo ko, pinapanatili ko ang kabilin-bilinan ng ama sa akin at ng mga mabubuting gabay. Sabi ko, hindi ko kailangan ng yumaman ako. O sampuy. Para saan? Makakatulong naman din ako sa iba sa pamamaraan ko. Maraming mga taong tumutulong sa akin, nagbabahagi ng kung ano meron sa kanila. Pero hindi siya paraan na sabi ko nga na gagamitin ko ang karunungang lihim sa spiritual. Na mapasakop ako sa ganung mga bagay. Wala ako sa kung ano mga bagay dyan na sabi ko nga na popularidad, hindi ko kailangan yun. Dahil ako simpleng tao lang. Ang kaibahan ko lang sa iba, simpleng tao lang ako na biniyayaan din ng dakilang isa. At pinaglay ko ang mission ko. At ang kaibahan ko, wala akong medalyon katulad ng iba. Kung makakahanap kayo ng katulad ko pa, sabi ko nga, hindi lang naman sinasabing ako lang. May mga tao pang katulad ko rin. Natahimik lang yan, nakikinig.
Sapagat iba ako sa iba, sa pangkalahatan. Sabi ko nga, inuuri ko ang sarili ko na iba sa mga nakikita ninyo. Bakit si Virgo hindi naghahayag ng kanyang kumbate sa spiritual? Wala namang bilin sa akin ng mga gabay ko na maghayag ako ng mga ganung bagay. Nire-respeto ko ang iba. Sapagat hindi ko naman kailangan ng popularidad. Nandito ako upang magturo, maghayag. Ginamit ko ang social media para abutin din kayo at some point. Sapagat hindi ko naman kayang puntahan kayo bahay-bahay, real talk lang. Pupunta ako sa inyo bahay-bahay, babahay-bahayin ko kayo, kalokohan yun. Kaya nga, merong social media, may mga platform na mga ganyan. At meron akong advokasya, sabi ko nga. Upang makatulong din ako sa mga iba, ng mga taong mga nahihigit na nangangailangan ng tulong. Kaya sabi ko nga sa inyo, nasa sa inyo yan. Sa sarili ko, inihayag ko na sa sarili ko, sa dakilang isa, ang aking mission. At hindi naman ako nagdadalawang isip sa bagay na yon. Hanggang ngayon ay hindi ko kinakalimutan yon. Kaya sa iba, sana, sa mga taong naririyan din, sana gisingin nyo ang inyong kaisipan. Kung kayo ay naghahayag ng karunungang lihim sa sarili nyo, tanungin nyo sarili nyo, sinabi ba ng Ama na tayong magbenta ng kung ano ng mga ganyang bagay? Para saan? Anong mensahe sa inyo? Sapagkat inaalis natin yung bagay na yan. Kasi ang mga tao, kapag na-engage kayo sa mga ganyang bagay, iisipin nyo, ililigtas kayo ng medalyon nyo. Hindi yun. Gamit po yan. Yan ay palamuti lamang. Ililigtas kayo ng dakilang isa na mabuti sa kaitaasan. Sa kahit anumang bagay na meron sa inyo. O anumang mga pagsubok na meron sa inyo. Kaya sa ibang mga medalyon, pasintabi sa inyo mga kapatid. Sapagkat ako'y kaiba sa inyo, lagi ko sinasabi sa inyo. Binayaan ako at some point na hindi katulad ng sa inyo. Pero walang mensahe sa akin na magbenta ako ng kung ano-ano. Saka sa mga nagtatanong sa akin, kung pwede po, ulitin ko pwede po ba mag-debosyon sa Sator ng walang medalyon? Pwede po. Taasan kong sinasabi. Kung meron bang loko-loko sa inyo nagsasabi na, ay hindi ka pwede mag-debosyon kasi wala kang medalyon ng Sator, kailangan bumili ka muna ng halagang 5,000, 7,000. Ay ba'y umatras na ako kayo, niloloko na kayo yan, ginagago na kayo ng mga tao na yan. Dahil ang mensahe naman po ay manalangin ka sa dakilang isa, ilapit mo sarili mo dun. Sa halagang ganun ba, ilalapit mo sarili mo? May presyo ba ang paglalapit natin sa dakilang isa? Tanong ko lang kasi sa inyo, lahat sa pangkalahatan. Kung sino man nagsasabi sa inyo na hindi ka pa pwede kasi naririyan ng bentahan, naririyan ng kalakalan, naririyan ng korupsyon. Sakala nyo ba sa mga ibang bagay lang may korupsyon? Meron din korupsyon sa karunungang lihim, sa spiritual, sa mundo ng spiritual. Yan ang unti-unti natin binabago sa ngayon. Walang sinabi, walang itinakda ang Ama sa ganyang bagay. Kaya sa mga naligaw, nasa sa inyo yan. Ngunit ako sabi ko sa inyo hanggang sa huling hininga ng buhay ko, maninindigan ako sa isang katotohanan na yun lang, hanggang doon lang ako. Hindi ako lalampas sa boundary ko. Ang bilin ng Ama sa akin, magturo ako. Turuan ng iba para maging mga manggagamot din sila. At walang sinabi ang Ama na magbenta ako ng kung anong mga bagay na ganyan. Sa mga tao na may paanyaya sa akin, sabi ko nga sa inyo kapatid, ako yung humingi ng paumanin sa inyo. Alam nyo kung sino kayo. Hindi naman sa paraan na mag-usap-usap pa tayo at some point. May mga kanya-kanya rin kayong grupo, may kanya-kanya rin akong grupo sa sarili ko. Meron akong mga tinuturuan. Mas maganda, mas mainam mag-focus tayo sa ating mga estudyante. Mas mag-focus tayo sa ating mga kasama sa grupo kung naman. Mas gabayan natin sila. Kasi kung magkakaroon pa ng debate, magkakaroon ng ano, hindi na natin kailangan yung mga ganun, mga kapatid, na magharap-harap pa tayo at makikita ng iba. Para saan? Ano ang magiging mensahe nun sa atin? Mas mabuting distansya lang tayo at some point. Gawin nyo kung anong gusto nyo gawin, kung ano yung naisip nyo na tama, at gagawin ko rin yung naisip ko na tama para sa akin at sa aking mga taong nais matuto, mag-aral. Yung mga bagong sibol na yan. Tsaka mas mag-focus tayo sa mission natin. Dahil ang binili ng Ama sa akin, mag-focus kayo sa mission nyo, hindi sa kahit anong mga bagay.
Wala namang sinabi ang ama sa akin na, Virgo, mag-focus ka sa pagbebenta ng medalyon mo. Mag-focus ka sa pagbebenta ng mga banal na gamit. Walang mensaheng ganun sa akin ang ama eh. Eh sa mga taong mga nanggagamot din dyan, sabi ko nga sa inyo, kung kayo ay nagbebenta ng kung anong mga gamit nyo, sa sarili nyo, o kung may personal interest kayo, lalating ko na, kahit sa sator pa. Alam ko naririyan kayo. At taasan ko sinasabi sa inyo kung sino man kayo dyan. Kapag kinaon kayo o talagang tinawag kayo ng dakilang isa, ihandaan nyo mga sarili nyo rin. Sapagkat nalalapit na, sabi ko nga, direkta ako nakikipag-usap sa ama. Ako'y nananawagan sa inyo. Hanggat maaari mga kapatid, may panahon pa para magbago kayo. May panahon pa para ituwid natin ang mali. Pakaisipin nyo kung saan kayo nagsimula. Pakaisipin nyo kung anong talagang mensahe sa inyo. Pakaisipin natin lahat kung ano pa talaga ang ating dakilang layunin. Kung ano ang kahulugan ng ating pagmimisyon. Ang pagmimisyon natin ay pagtulong sa pangkalatan, hindi sa pagbibenta ng kung ano ng mga medalyon na libo-libong halaga. At sasabihin natin yun na magiging kaligtasan nila. Mali mga kapatid, mali. Hindi ko lang alam kung saan kayo kumukonekta. Pero sabi ko, kung sakaling mang ipatawag kayo ng dakilang isa, ay wala na ako sa posisyon. Basta nagbigay ako ng mensahe sa inyo at lagi kong kausap ang ama sa bagay na yan. At hinihingi ko rin ang sandali na ito para mangusap sa inyo sa pangkalatan. At sa mga taong naghahayag ng kanilang kaisipan na sasabihin na nabasa niya ito, kapatid, hindi lahat ng nababasa mo yan ay makatotohanan. Mas baling mangusap ka sa dakilang isa, doon mo tanungin, ano ba talaga ang katotohanan sa sator mismo? Ano ba talaga ang katotohanan sa bawat titik o letra nito? Kung sa paanong parang nakapaloob din doon ng dakilang isa na mabuti sa kitaasan. Kung ikaw yung mabuting lingkod, sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan sirain ng iba. Maging neutral ka lang at some point. Hayaan mo ang iba, maging malaya sila na mangusap sa ama. At tanungin kung anong ba katotohanan yan. Sapagkat sabi ko nga sa iyo, kung talagang yan ay isa kasamaan, dapat nilipol na yan ng dakilang isa. At binura na yan sa pangkalatan, wala ka nang makikita. Katulad ng Sodom at Gomorrah na nakasad mismo sa banal na kasulatan. Bakit nananatili yan? At ba't nananatiling kinakatakutan ng mga person ng kadiliman? Yun ang tanong ko sa iyo, kaibigan, kung sino ka man. Taasan ko tinatanong sa iyo yan. Kung ikaw yung magagamot din, sikapin mo mangusap sa ama. Maaaring ikaw ay may agam-agam sa iyong sarili. Hindi kita hinusgahan sa iyong sarili kung ano man yung mensahe. Pero sabi ko nga sa iyo, kapag dumarating ka sa punto ng mga ganyan, na mayroon kang agam-agam sa iyong sarili, tanungin mo ang dakilang isa. Tanungin mo kung bakit ganun. Para saan ba yun? Hindi sa paraan na nabasa mo lang. Hindi lahat ng iyong nababasa ng iyong nakikita na yung mga mata, yun na yung mga katotohanan. Mas baling isuko mo sarili mo doon sa kanya at tanggapin yung mga kasagutan na yan. Hanapin mo ang kasagutan sa kanya. Hindi sa mga nababasa mo lamang. At sana, sabi ko nga sa inyo sa pangkalatan, mas mag-focus po tayo sa ating pagmimisyon. Sa lahat ng mga nagdidibusyon, huwag po kayong matakot. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, wala kayong magiging puwang sa mundo ng spiritual kung kinakain kayo ng takot. Sapagkat yan ang pinakaunang kalaban natin, ang takot. Kasi paano ka makakatulong sa iba kung natatakot ka sa ganyang mga bagay? Yun ang punto ko doon. Saka sa iba naman ng mga naghahayag ng kanilang kaisipan, maghunos dili din tayo mga kapatid. Hindi siya para na maghahayag ka, nawawasakin mo ang isang bagay na naging pundasyon din ng karunungang lihim. At para sa iba naman na naging stagnant sa mundo ng spiritual, sikapin nyo na mangusap sa dakilang isa. Huwag kayong ma-overwhelm sa mga binibigay na kung anong mga bagay na yan. Mas mabaling linangin nyo ang inyong sarili. Hindi siya para na lahat na sasabihin ng iba, yun na lang i-absorb mo. Hindi ganun. Patuloy kang nalulugmok sa pagkabingi. Patuloy kang malulugmok sa pagkabulag. Sapagkat umaasa ka sa ibang tao rin. Na sila, yung sasabihin lang nila, yun na lang pakikinggan mo. Nasaan ang kalayaan mo? Sabi ko nga, ang karunungang lihim, hindi sa paraan na makikinig ka at some point. Pwede kang makinig sa mensahe ng ibang tao. Pero sabi ko nga sa'yo, nasaan ang katawan mo bilang ikaw sa mundo ng spiritual kung patuloy na magiging ganun ka lang? Na nagiging stagnant ka. Hindi ka katulad ng isang tubig na bukal na dumadaloy ng malaya. Sana ay maging ganun din po kayo. At sa mga iba naman ang tatanong, sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman kailangan ng medalyon para magdebosyon kayo sa isang bagay. Sapagkat yan ay pakikipag-usap mo sa dakilang isa. Hindi naman sa paraan na, kailangan ko ng medalyon dahil yun ako magdadasal, doon ako. Hindi siya ganun. Kahit simpleng bagay lang, magdasal nga kayo ng paimtim lang eh.
ilapit yung sarili nyo sa Kanya. Makikinig, maririnig kayo niyan. Maririnig niya kayo. Ang submission ng lahat ng ito, sabi ko nga sa inyo, ay pakikipag-usap natin sa dakilang isa na mabuti sa kitasan. Hindi siya para na ma-hook tayo sa ganitong mga sistema. At para sa mga nagsahayag naman ng saloobin nila patungkol sa tatak o sa mismong tato, taasan ko sinasabi sa inyo, kung ikaw ay tinatamaan sa ganung bagay, na ikaw ay may tatak ng tato ng sator din sa iyong katawan, at wala ka namang ginagawang kabulastugan o katarantaduan na naghahayag ng kung anong mga bagay, ay magpasalamat ka. At huwag kang kainin ng sistema parang tinamaan ka sa ganung bagay. Pag tinamaan ka, ibig sabihin, nasaktan ka, ibig sabihin, may ginagawa kang katarantaduhan. Pero kung ikaw naman ay may tatak sa sarili mo at tumutulong ka sa iba at hindi ka naghahayag ng lakas mo sa ibang kapatid mo spiritual, na ikaw ay isang sator din, at mas pinipili mong pagbimission mo, at wala kang hinayag na kung anong mga bagay na yung sinasabi ko nga sa inyo, ay okay yun. Ligtas ka sa aking mensahe sa ganung bagay. Hindi ka huhusga ng aking salita. Dahil hindi naman ako mapanghusga rin na tao. Dahil sinasabi ko lang ay kung ano yung nakita ko ng yung obserbasyon ko. At ang pinapatong ko lang ko yung mga taong naghahayag ng kanilang saloobin sa mundo ng spiritual na may tatak ng mga sator, na nagpapakita ng lakas, nagyayabang dyan, na nagiging mapanakit. Diyan ang mga pinapatong ko lang ko. Kaya kung sino ka man kapatid, sabi ko nga sa'yo, pasintabi sa'yo. Kung ikaw naman ay malinis ang iyong kalooban at hindi ka gumagawa ng mga ganung bagay, ay malaya ka. Good for you. Sabi ko nga sa'yo, hindi kita hinusgahan at sampuin sa ganung bagay. Sana ay makarating din sa'yo mensahe ko. At sana pakaisipin natin yung mga bagay na yan. Kung may mga tatak kayo ng sator, okay, sige, nasa sa inyo yan. Malaya kayo, pinatatakat nyo yan. Kaya lang, sabi ko nga sa'yo, hindi ako katulad ninyo. Kaiba ako sa inyo. Sapagkat doon ako nakadirekta sa mga aking mga gabay at sa mga gabay ng sator. Nakapalob sa aking katawan mismo. Hindi siya para na tinatak ko sa sarili ko yan. At wala rin akong medalyon sa sarili ko. Kahit na aurahan nyo ako, astralan nyo ako, kung may medalyon ba si Virgo o ano, nasa sa inyo. Pasyalan nyo ako. Pasyalan nyo mga gamit ko kung meron makikita kayo. At saka never ako may involved. Kung sino man mga gagaya sa akin sa social media na nagbebenta ng kung ano-ano, na mga medalyon o kung ano mga bagay na yan, ay wag po kayong bibili. Sapagkat hindi po ako yan. Taasan ko sinasabi sa inyo yan. Kung meron mang lalabas sa ibang mga social media site na ako si Virgo, nagbebenta ng ganito, huwag po kayong bumili. Ang binibenta po ni Virgo ay kakanin, kutsinta, biko, suman, mani. Yan po ang binibenta ko. Wala rin akong binibenta ng libro. Sana yung maging bukas sa kaisipan sa inyo to. At sana maging aral sa inyo to sa pangkalatan. Mga kapatid, hindi pa uli ang lahat. Sa mga taong nagbebenta ng mga sator dyan, na binibenta nyo yung mga banal na gamit na yan, hindi pa uli ang lahat mga kapatid. Kahit sa ibang mga banal na gamit, may mga marka, hindi pa uli ang lahat. Naririto ang dakilang isa. Abutin nyo po ang kanyang kamay. Naghihintay po siya sa inyo. Sabi ko nga namang bagay na meron sa mundong ibabaw ngayon. Hindi naman natin madadala sa ating katapusan yung bagay na yan. Kahit magpayaman pa kayo sa mundong ibabaw na to. Sana huwag niyong kalimutan ang inyong mga misyon. Ano ba talaga ang layunin natin? Na makatulong sa pangkalatan ng walang hinihing kapalit na bagay. Makatulong sa mga taong nangangailangan ng tulong patungkol sa spiritual. Hindi siya para naihiwok natin sila sa mga ganung bagay. Ay maling-mali na po yan. Yan naman pong binabagi sa inyo sa ngayon. Sana po ay maging bukas na kaisipan ito. At bukod pa doon ay taglayin nyo sana ang baspas ng dakilang isa. Tandaan nyo to. Hindi ang isang bagay lang ang magde-define sa inyo patungkol sa karunungang lihim, sa spiritual. Kundi ang dakilang isa. Doon po kayo magtatanong, doon kayo hingi ng tulong, doon kayo hahanap ng kasagutan sa Kanya. Kahit saan man kayo naroroon, ay magkakaroon po kayo ng kasagutan. Basta isuko nyo ang sarili nyo sa nag-iisang Diyos na tunay at totoo na mabuti sa kaitaasan. Sa pangkalatan. Hanggang sa muli po at maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Yawsuwa Masaya. Yawsuwa Masaya. Yawsuwa Masaya.